So, huwag po tayong magkaroon ng kaisipan na tayo ay kung meron mang mga dumarating na mga suliranin sa ating buhay, mga problema sa ating buhay, minsan salat tayo, huwag natin ipasok sa isip natin pinabayaan tayo ng Diyos. Sapagkat kung tayo tunay na alagad ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan tulad ng pangako niya kay Jacob. Kalimitan yung mga sumusumpa sa Diyos, yung sinusumpa ang Diyos dahil sa kanilang kabiguan, yun yung mga taong hindi nakapagbasa ng Bible, yung mga taong hindi tunay na alagad ng Panginoon. Diba kung minsan sinusumpa ang Diyos? Diba? Meron bang Diyos? Bakit? Kung kailan? Diba? Kung kailan kinakailangan mo siya, wala siya. Diba? Minsan may mga gano'n na. Sa movie nga, may mga pulog-pulog pa ito. Para maging sensational, Araw, ang tirik-tirik ng araw, kapag nagagalit na yung bida dahil ang isip niya pinabayaan na siya ng Diyos, bigla na lang pupulog, uulan. Talaga sinesensationalize yung eksena na talagang galit siya sa Diyos. Pumupulog pa yung umulan. Talagang inaaway niya ang Diyos. So, kung tunay ka alagad ng Panginoon, hindi mo dapat ma-feel ito. Sapagkat kung ikaw ay tunay na alagad ng Panginoon, tulad rin kay Jacob, pinangakuan niya si Jacob na hindi niya pababayaan, ikaw man ay hindi kanya pababayaan. Okay? So, Deuteronomy chapter 31 verse 6. Ito naman, ang Diyos po nakipag-usap kay Moses. Nakausap niya, ito ay para sa mga Israelita. At ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Hindi po ang Biblia, talaga ang Biblia, pero ito po ay nasa King James Version. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito: Be strong and of a good courage. Fear not, nor be afraid of them. For the Lord thy God, He it is that doeth go with thee. He will not fail thee, nor forsake thee. Okay, so sabi ng Panginoon kay Moses, kasama yung mga Israelita, sabi niya, He will not fail thee, nor forsake thee. Okay, so huwag kang matakot, Moses. Huwag kang matakot, mga Israelita. Sapagkat andito ako lagi. Hindi ko kayo pababayaan at hindi kayo kalilimutan. Okay, so, ang Panginoon, kapag kanyang lingkod, kailanman hindi niya pababayaan at hindi niya kalimutan. Tulad rin ni Jacob, tulad rin ni Moses at ng mga Israelita. Okay, Joshua. Kay Joshua naman po ito. Ang Diyos ay nagsasalita kay Joshua. At ito po ay mabasa natin sa King James Version, sa Joshua chapter 1 verse 5. Ang sabi dito, There shall not any man be able to stand before thee. Okay? Sabi dyan, all the days of thy life. Okay? So, kung ito yung pinangako kay Manny, kahit si Wender, hindi niya tatakbuhan. Okay? So, I will not, there shall not any man be able to stand before thee all the days of thy life. Okay, sabi niya, as I was with Moses. So, nung nagsasalita ang ating Panginoong Diyos, sabi niya, ganun rin ang ginawa kay Moses. Okay, sabi niya, so I will be with thee. Lagi akong sasa iyo, sabi niya ng Diyos kay Joshua. I will not fail thee. Hindi kita bibiguin, nor forsake me. Okay, hindi kita pababayaan. Okay, so, yung lingkod ng Diyos na si Jacob, pinangakuan niya ng ganito. Yung lingkod ng Diyos na mga Israelita at si Moses, kung sila magiging tapat sa Diyos, pinangakuan niya ng ganito, na hindi niya pababayaan at hindi niya kalilimutan. At maging si Joshua, na matapos po si Moses, ay mawala sa eksena. Ang namuno upang makapasok ang mga Israelita sa ipinangakong lupa, yung Kanaan ko, ay si Joshua. Siya po yung namuno. At pinangakuan siya ng Diyos bilang lingkod ng Diyos na hindi
siya pababayaan ng Diyos. At hindi siya kalilimutan ng Diyos. Kung nasaan siya, andun ang Diyos. At walang sino man na makadadaig sa Kanya. Okay. 1 Chronicle 28:20. Okay? Ito naman po ang tatay na David, na si King David, ay kinakausap yung kanyang anak na si Solomon. At naniniwala si David na kung siya ay sinubaybayan ng Diyos at hindi siya pinabayaan, si Solomon man ang kanyang anak na lingkod rin ng Diyos ay hindi niya pababayaan. Sabi doon, and David said to Solomon, his son, be strong and of good courage, and do it. Okay? Fear not, nor be dismayed, for the Lord God, even my God, the Lord God, yun rin ang aking Diyos, okay? Ang aking Diyos, will be with thee. Okay? He will not fail thee, nor forsake thee, until thou hast finished all the works for the service of the house of the Lord.